We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Mitiang kansi. И мы люди святости. Tunatenda muyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是 Bit bostad ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapet man ni iskopla haso ko kyang mafamud na rendi. Ni forso kyang ni konronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit evening tekte. И мы едины. na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wangawani. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected.
siyang kumilos, punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon, umawit ng mga bagong awit sa Panginoon, awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilan Diyos, aming amang mapagmahal. Punupuri ka po namin, O God. Dinadakila po namin ang iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Sa oras na ito, O God, dumudulog po kami sa inyo. Nilalapit po namin ang aming pananambahan, Panginoon. Na kung may bahid man po kami ng karumihan at kasalanan, Panginoon, patawarin mo po kami. Nang sa gayon, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya ay dumaloy po, Panginoon, sa aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat bahagi ng aming pananambahan sa umagang ito. Salamat sa magandang panahon. Salamat sa magandang umagang. Nagising po kaming may kalakasan, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalang, Hesus Kristo na aming Panginoon. Dinudulog po namin sa inyo ang bawat awitin na aming aawitin. Ito po, Panginoon, na inyaalay namin po sa inyo. At ang mga mensahe, Panginoon, na ihahatid po, Panginoon, ng iyong mensahero, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na maging gabay ng aming buhay ito sa pang-araw-araw. At sa mga kapatiran po namin, mga wala pa po rito, pag-ingatan mo po sila sa kanilang pagpunta rito upang makasama namin sila, Panginoon, sa pagpuri sa inyo at pagduwalhati sa inyong pangalan, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka po namin sa lahat po ng mga biyaya na aming natanggap, sa lahat po ng mga pagsubok na aming pinagdaanan, sa lahat po, Panginoon, ng mga biyaya na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Sige nga po, tumingin nga po tayo sa mga kaliwat kanan, likod at harap. Ayan. Napakabuti ng Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng Panginoon, lahat ng panahon. Kaya po, i-declare po natin sa umagang ito yung goodness ng Panginoon. God is great. God is faithful. Amen. All creation cries to you, worshiping in spirit and truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns.
to you, oh God, we pray. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that always say, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth says, the whole earth says, holy is the Lord. Let's go. Holy is the Lord. The whole earth says, the whole earth says, holy is the Lord. The whole earth says, the whole earth, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth says, the whole earth says, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. So Lord, your name is great. Your name is mighty, O God. And as we declare that Jesus Christ alone is our cornerstone, the weak made strong, but with the Savior's love, we will be stronger. Sa lahat ng mga pagdadaanan natin, storms of life, mismong physical na bagyo, ang Panginoon ang ating sandigan. At my hope is built in nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. Holy Spirit, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
salon, cornerstone, we may trust in the Savior's love to the soul. Is Lord, hey Lord, yes, God. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the waves. My anchor, hey! My anchor holds within the waves. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love through the storm. Is Lord, Lord of He shall come with trumpet sound. Oh, may I dare in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of. Let's declare Christ alone, cornerstone, and let the people sing. Weak made strong with the Savior's So, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Napakadakila mo, aming Diyos. Hindi sapat ang mga awitin na inawit namin para dakilain ang iyong banal na pangalan. Subalit nagpapasalamat kami dahil binibigyan mo kami ng pribilehiyo na katulad nito na magkaroon ng iisang puso, magkaroon ng iisang tinig na itinataas ang pangalan mo. For your extravagant love sa amin. O Panginoon, napakabuti mo. Sa umaga na ito, naririto kami, nagdiriwang kami, nagpapasalamat kami sa napakaraming bagay na ginagawa mo sa aming buhay.
Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, ipahayag natin ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ipahayag natin sa Panginoon ang mga bagay na nais natin ipagpasalamat sa Kanya. Sambitin ang ating mga bibig ang mga pagpapasalamat natin. Sama-sama po tayo magpasalamat sa Panginoon. Sabihin natin ang mga bagay na nais natin ipagpasalamat natin sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay magsama-sama na magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, naririnig mo ang mga panalangin ng pagpapasalamat ng iyong mga anak. Katulad ng sinabi mo sa pamamagitan ni Pablo, in everything, give thanks. At ito po ang pagpapasalamat namin, ang alay ng pagpapasalamat namin ng mga panalangin. Panginoon, hindi namin maiisa-isa, hindi namin mabibilang sa aming mga kamay ang lahat ng kabutihan mo. Subalit kami ay naririto, nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay mabuti. Punong-puno ka ng kagandahang loob. Nagdidiwang kami, Panginoon, sa kabila ng napakarami namin pinagdadaanan ng mga pagsubok. Subalit kami, Panginoon, ay nagdidiwang sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, ikaw na mabuting Diyos. Patuloy, Panginoon, ang biyaya mo ay dumadaloy sa amin. Patuloy, Panginoon, na hindi ka nagkukulang. May mga pagkukulang kami, pero ang iyong extravagant love ay patuloy namin nararanasan. Maraming salamat po. Dahil ang pag-ibig mo ay hindi nakabase sa mga pagkukulang namin sa mga nagagawa namin, Panginoon, kundi nakabase, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo. Maraming salamat dahil ikaw ang nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ikaw ang naglilinis sa amin mula sa lahat ng karumihan, katulad po ng inawit namin kanina, Panginoon. Matagpuan mo kami na walang bahid ng karumihan hanggang sa pagbabalik ng iyong anak. Ito po ay dahil sa aming relasyon sa iyo sa pamagitan ni Jesus. Si Jesus na cornerstone. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kahapon ay matagumpay na nagluwal ng sanggol si Sister Nesty, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang naging gabay niya at ganun din ni Brother G-Boy, Panginoon. Kayo ang nag-provide ng kanilang mga pangangailangan. For the past 9 months, kayo ang kasama nila, Panginoon. At ang bata, Panginoon, na ipinanganak, Panginoon, maraming salamat dahil siya ay malusog. Iyon ay dahil sa biyaya mo. At kami ay nagdiriwang ngayong umaga, Panginoon, sa kabutihan mong ito. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil sa lahat ng pagkakataon, hindi ka nagbabago. Sa bawat isa na naririto ngayon, Panginoon, at maging yung mga kapatiran naming nasa tahanan pa nila, at yung papunta pa lamang dito, Panginoon. Sa buong isang linggo, nakita namin ang kamay mo na kumilos sa aming mga buhay, na punong-puno ng pagmamahal at pagkalinga. Nagpapasalamat din kami dahil ikaw ang gumagabay sa amin sa mga desisyon na dapat naming gawin. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ang pumapatnubay sa lahat, Panginoon, ng aming mga ginagawa. At ikaw ang napapapurihan sa aming mga buhay. Sa pagkakataon na ito, muli po kami lumalapit sa iyo.
ang bawat isa sa amin ay merong mga panalangin at may ipinapanalangin. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, magkaroon tayo ng panahon na idulog sa Panginoon ang ating panalangin. Ipanalangin natin ang kapwa, ang isang tao o isang bagay, at ipanalangin din natin ang ating sarili. Tayo ay sama-samang dumulog. Buksan natin ang ating mga bibig at lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Ano man mga kahilingang ito, ang kinin natin na ito ay tinugunan ng Panginoon. Panginoon, naririnig mo ang mga panalangin namin. Ngayon pa lamang po ay inaangkin na namin sa pangalan ni Jesus. Inaangkin na namin ang katugunan sa lahat ng mga panalangin na ito. Kaya nga sa umaga na ito, Panginoon, naniniwala po kami na ang iyong makapangyarihang kamay ay kumikilos, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman. Si Pastora Erica, patuloy na inilalapit namin siya sa iyo at idinudulog. Dalangin po namin ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa kanyang kalusugan. Dinadalangin namin, Panginoon, ang provision mo rin po, Panginoon, para sa kanyang pamilya, Panginoon, para po sa paghahanda nila sa gaganapin na operasyon para sa kanya. Lord, naniniwala po kami na ngayon pa lamang po ay kumikilos ka na po sa katawan ng aming pastora, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluluwalhati sa kanyang buhay, Panginoon. Kaya hindi sa bawat isa na mga may karamdaman, mga nag-a-undergo ng dialysis, nag-a-undergo ng mga medical procedure, in the mighty name of Jesus, we pray, O God, na ikaw ang mag-glorify sa kanila. Dinadalangin po namin, Panginoon, na hipuin mo nga po ang kanilang mga lubang katawan, Panginoon, mga kapatiran namin na may karamdaman. We declare healing. We declare, O God, in the mighty name of Jesus, na ikaw ang maitaas. Niluluwalhati ka po namin, Panginoon. O Diyos, ipinagkakatiwala rin po namin sa iyo ang buong 1 linggong darating. Lead us, Lord. Gabayan mo po kami and make us a blessing to other, O God. Na sa pamagitan ng buhay na ito ay may mga tao na makakilala kay Jesus. Pinupuri ka po namin dahil alam po namin na si Jesus ay buhay sa amin. He is the cornerstone of our faith. And you will be glorified. Purihin po ang banal na pangalan mo. Luwalatiin ka, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng ito ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa tanging pangalan ni Jesus at minsan pa namin iyahayag, Jesus Christ is the cornerstone. Salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako magbuklat sa aklat ng Timoteo. Ikalawang Timoteo, versikulo 2, verse 15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya,
at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Patuloy pa po tayo sa ating pagsamba sa pag-awit. Tayin po natin yung It is well with my soul. When peace like a river attended my
Well done, my good and faithful servant. Is it well with your soul? Ang ganda, no? The Lord shall descend. Even so. Thank you, praise team, for the wonderful worship singing na meron tayo. Salamat po sa bawat isa. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa umagang ito. And thank you for reading of the scripture. And sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka. Amen. Sabi may bagyo, but the weather outside right now ay maganda, no? Pero siguro, pasalamat tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit may bagyo, sabi, nandito kayo. Amen? So, before I would like to share the message today, meron lamang po akong ipapanood na video dahil po sa kaalaman po ng nakakarami at ng ilan, ay tayo po ay nagdaos ng ikalawang anibersaryo sa Quiborosa Nazarene Fellowships doon sa Infanta. And I'm so thankful on behalf of ng Quiborosa family. Kami po ay nagpapasalamat sa AFCN family. We are all family. At syempre doon sa mga nagpunta, maraming salamat po. Ready na po ba yung video? Ayan, no? Let us enjoy this video and thank the Lord. When I start remembering how good you've been, fear turns to worship, tears turn to praise, chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been, yeah, you've been so, 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 so good. You've been so, 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 so good to me. Yeah. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, called me by name. Love me like I was, but you didn't leave me that way. Was there, now I live. Yeah, that's what you did. Yeah, you've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see. Oh, you've been so, 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 so good to me. So good, so good, so good. Amen to that. And salamat po sa Panginoon for allowing us to celebrate second year of His faithfulness. And hopefully and prayerfully, sa ikatlong taon niya, on the 46th or 47th year of existence of AFCN, you will have another daughter church. Amen? Excited po ba kayo? Marami nang naging daughter church ang AFCN, marami na rin naging granddaughter church. Pero isn't it amazing, on the 47th year, magkakaroon pa ulit ng isa pang anak. Amen? And let us pray for that na magkaroon ng sa katuparan. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang katapatan sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin, sa pamilya ng AFCN at sa pamilya ng Quiborosa. This morning, sa ating pag-uusapan, habang ako po ay nananalangin during the previous weeks
sa kung ano ba ang magiging mensahe natin sa umagang ito. As we have heard from Pastor Nick from the first Sunday, na yung stewards of the community of faith, at na ipinaalam sa atin kung gaano kahalaga ang mga pinagkaloob sa atin ng Diyos na mga talento, mga skills at mga abilidad para sa ikalalago ng ating komunidad bilang mga Kristiyano. At nung nakarang linggo naman ay nabigyan tayo ng mensahe patungkol sa pagiging mabuting katiwala ng ating mga kaperahan or stewards of money at kung paano tayo magiging, paano natin ito i-spend, no? At pinagkaloob sa ang mga resources na pinagkaloob sa atin ng Diyos na binigay sa atin na mensahe last Sunday ni Pastora Erica. Sa umagang ito, ang focus ng ating mensahe ay patungkol sa ating mga gawa. All about our work. At kung papaano ba tayo bilang isang Kristiyano na magkaroon ng isang matibay na tatak at masasabi natin na nabigyan natin ng ating mga gawa, ang ating mga ginawa at ating mga gagawin ng pinakamainam na paggawa. To bring excellence in our... So, I have entitled the sermon, The Steward Seal, o yung tatak ng mga mabuting katiwala. Tingnan mo yung katabi mo. Mabuting katiwala ba yan? Ang tatak ng mabuting katiwala is always bringing excellence in his or her work. No? And let us pray for saglit tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito na patuloy mo kaming pinagkakalooban ng magandang panahon upang kami po ay makadalo dito sa aming pananambahan. At dalangin namin, Panginoon, ng iyong salita ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng matibay na pundasyon sa aming pananampalataya at patuloy kang mangusap sa bawat isa, Panginoon. At gamitin mo po ako bilang yung mensahero sa umagang ito na maipahayag ang iyong salita na may kapangyarihan at may katotohanan at may banal na takot, Panginoon, sa iyo. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As I have said, to bring excellence in our work is the reflection of God's work. No? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng standard when it comes to work. Do you agree? Ang Diyos ang siyang dapat nating tignan kung papaano ba tayo dapat gumawa. No? In Genesis chapter 1, mababasa natin sa creation, when God laid the foundation of the earth, mula sa unang araw ng paglikha ng langit at ng lupa, hanggang sa paglikha ng tao sa ika-6 na araw. At sa tuwing makapagtapos siya o makakapagtapos ng gawa ang Panginoon sa bawat araw, laging sinasabi doon sa teksto, siya ay nasiyahan. Nasiyahan ng Diyos nung makita niya kung paano niya ginawa ang langit at ang lupa, ang mga hayop sa ibabaw ng himpapawid at hayop sa ilalim ng dagat. Nung nakita niya, matapos niyang gawin yon, bago siya magpahinga, bago matapos ang unang araw at ang unang gabi, tinitignan niya ang kanyang ginawa. Sabi sa teksto, sa Genesis, siya ay nasiyahan. At nung ginawa niya ang tao, sabi niya, at ang kabuuan ng lahat ng kanyang paglikha, sabi niya, siya ay lubos na nasiyahan. Sobrang nasiyahan ng Panginoon. Imagine of how good and papaano naging mabuting mabuti ang Diyos sa kanyang pagkilos o sa kanyang paglikha. Inuna niya muna ang lahat ng bagay na kakailanganin ng tao bago niya likhain ang tao. You see that? He prepares everything for the man or for human before He creates the human. Paano kaya kung baliktad? Inuna ng Diyos ang tao. Saan niya ilalagay ang tao? Teka, palutang-lutang ka muna dyan. Saka muna ako gagawa kung saan kita ilalagay. Magkaroon ng langit at ng lupa. Teka lang, dyan ka muna sa langit kasi hindi pa masyadong maayos yung lupa. Hindi naman ganun. Mababasa natin kung paano naging ka-wise ang Lord in His, yung laying the foundation of the earth. Inuna niya lahat ng bagay para sa tao.
And that is, nung nakita niya, nung natapos ang kanyang pagkilos o yung paggawa niya, siya ay nasiyahan. Hindi naman natin mababasa doon. Nung ginawa niya ang tao, in-erase niya muna ulit. Gumawa siya ulit kasi hindi siya nasiyahan sa unang paggawa niya. Walang ganun. Makikita natin that the Lord, when nung nakita niya yung kanyang nilikha, lubos siyang nasiyahan. Ibig sabihin, pinakamainam ang ginawa ng Diyos. Pinaka-the best ang ginawa ng Diyos sa mundo at maging sa tao. If you will study yung science, kung paano yung tao, anong meron sa tao, kung paano nilikha o anong structure ng human, you will be amazed kung paano nilikha ng Diyos ang tao. 'Di ba? Sabi nga nung iba, paano kung yung mata mo nasa balikat? Di ba? Paano kung yung ulo mo nasa likod? 'Di ba? Everything that the Lord made, it is perfect. And that is the standard of the work of the Lord, and that should be the standard of the work of human. Dapat lahat ng pagkilos natin, lahat ng paggawa natin is good. 'Di ba? And best, great, dapat pinaka-mainam ang ating mga ginagawa sa ating buhay. Now, let us examine ourselves. Kamusta po tayo sa ating mga ginagawa? Our message about work, it covers all aspects of our life. Work sa ating trabaho, in our jobs, in our career, in our faith, and even in our ministry. Kamusta ang ating mga ginagawa sa ating buhay? And so, sinasabi sa atin dito na ang pag-uusapan natin dito ay hindi lamang patungkol sa gawa ng ating kamay, pero sa lahat ng kabuuan ng ating ginagawa. Sa ating trabaho, sa ating karir, at maging sa ating pananampalataya, at maging sa ating ministry, sa ating mga pinagkaloob sa atin ng Diyos na ministeryo. The question is, how can we bring excellence in our work? Paano tayo makakapagbigay ng pinakamainam na ginagawa natin sa ating buhay? How can we bring excellence in our work? In 2 Timothy, na nabasa kanina, chapter 2, verse 15. Sabi dito, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. 3 bagay ang nais kong ibahagi sa umagang ito on how we can bring excellence in our work. Yan, wala pala yung PowerPoint. Una, sa nabasang scripture na natin ngayon, una natin dapat alamin ay ang study, no? O yung paggawa. O yung pag-aaral, rather. Pag-aralan mong mabuti, in some translation, pag-aralan mong mabuti upang iyong maiharap ang iyong sarili na subok at kalugod-lugod. Una, study. Magsikap na tayo ay matuto. Sabi nga na ang buhay is a lifelong learning. Tama? Dapat nagsusumikap tayong matuto sa ating buhay. At una nating pag-usapan ay ang pag-aaral. Diba? Pag-aaral. Hindi aksidente ang kahusayan na ikaw ay sadyang mahusay. Diba?
hindi ito isang aksidente. Ito ay bunga ng masusing paghahanda, pag-aaral. Ang salitang ginamit dito ay nagsasaad ng pagsisikap, ng pagpapagal, ng puspusang pagsasanay. Habang ikaw ay kumikilos, pinag-aaralan mong mabuti ang iyong ginagawa. Sa pagiging mekaniko, no, ni Kuya Ted, hindi naman yan, naisipan niya lang, magiging mekaniko ako. Tapos, all the days of his life, nung nagsimula siya, perfect. Tama ba ako, Kuya Ted? Di ba? Habang nagsasanay, pinag-aaralan, ano kaya? Iba't ibang klase ng modelo ng sasakyan. Hindi ito aksidente na ikaw ay mahusay sa larangan na kung saan kanilagay ng Panginoon. Ito ay patuloy mong pinag-aaralan. Tama? Tulad ng isang estudyante. Yan. No? Pag-aralan mong mabuti, yan, hindi masyadong kita. No? Look at this picture. Nakakagutom, no? Gutom na ba kayo? Chicken. Chicken yan. Chicken din to. Pero ito, niluto sa 3 oras sa 300 Fahrenheit degree. Pero ito naman, niluto ng 1 oras lang sa 900 degree Fahrenheit. In mathematics principle, same lang, di ba? 3 oras, 1 oras, parehas lang. Mathematically, basic principle, parehas lang yan. Walang lampas, walang kulang. But the thing is, ang ating pag-aaral, nang patuloy nag-aaral tayo sa ating ginagawa sa buhay, maging sa ating pananampalataya, maging sa salita ng Diyos, nire-require tayo ng patience. Hindi agad-agad pag nabasa mo, alam ko na yan. Kailangan mong maintindihan na sa ating pinag-aaralan, sa ating buhay, kailangan natin na tayo ay maging mapasensyoso. Tama? Dahil ito, hindi naging magpagpasensya. Ang tagal kasi ng 3 oras. Darating na ang bisita. Ayun, nasunog. Hindi lamang yan, basta-basta ang ating pinag-aaralan. Lalong-lalo na sa buhay o sa larangan na iyong kinabibilangan ngayon. Hindi ka napunta dyan dahil magaling ka, dahil 1 oras mo lang inaral. It takes years of experience. It takes years of studying. At lalong-lalo na, higit po, mga kapatid, sa pananampalataya natin. Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo na ang pananampalataya na ating nasumpungan ay hindi ganun kadali. Dapat natin itong pinag-aaralan. Araw-araw sa ating buhay. Sino ba na dito ang nakapagtapos na ng pagbasa ng Biblia, cover to cover? Siguro nung mga unang panahon, nung kayo nagsisimula, maari. Pero ngayon kaya, kamusta kaya tayo? Do we still study the Word of God? Book by book? Sino na dito ang nakapagtapos ng libro ng Genesis? Ngayong taon. Kami nga, hindi pa eh. Di ba? Sa Kiborosa, yung kasi pinag-aaralan namin eh. Genesis. It takes years in building our faith na mas lalong lumalim. Dapat patuloy tayong nag-aaral. Huwag nating madaliin. Kung nagmamadali tayo, hindi maganda ang lasa sa ating pananampalataya. Hindi, ganito yan. Kasi sabi sa Biblia, nabasa mo eh. Narinig mo lang sa YouTube, narinig mo sa video presentation o sa isang reels. Naniwala ka na kaagad. Sa ating ginagawa, to bring excellence in our work, we should always study. Kailangan nag-aaral tayo, higit lalo sa ating pananampalataya. Sad to say, a few weeks ago,
Kung medyo aware kayo sa balita or sa social media, isang matinding Kristiyano o yung talagang naikipagdebate when it comes to faith, religion, or yung mga human moral or whatever ay pinaslang. No? Siya po ay inassassin. And kung nung pinapanood ko siya before, sabi ko, ang talino ng tao na to. Sobrang talino niya. Pero sabi ng mga dumidebate sa kanya ng mga kolehiyo, sabi sa kanya, how can you say that, but you haven't even gone to college? Hindi ka man lang nag-aral ng kolehiyo. How can you get all of that? No? Yun ay patuloy na pag-aaral sa bawat araw na binigay sa kanya. Sabi niya, studying ay ang pag-aaral ay hindi dapat nahihinto. Hindi dahil nakapagtapos ka na sa kolehiyo, tapos na ang iyong pag-aaral. And he debated most of the yung mga against sa Christian beliefs, sa mga human moral standards, until such time siya ay kinitilan ng buhay. Only to find out, sabi ko, mas matanda pa pala ako ng konti dito. And I admire him for having his knowledge in everything. And it is guided by the Holy Spirit. Sometimes, yung kanyang mga sinasabi, nire-rebuke niya sa mga nagtatanong sa kanya. Sabi ko, oo nga, no? That is what the Lord God said in this word, in the Bible. And so, we should never stop studying. Sa karir mo, para gusto mong ma-promote, gusto mong umakyat ang iyong rango or kung ano man, dapat nag-aaral tayo. Hindi tayo pumapadrino lamang. Di ba? Common sa Pilipino or even siguro sa ibang bansa. Sige na, promote mo na ako, boss. Ano naman, sabi ni kanina Di ba? Kilala mo naman yung ninong ko Di ba? May mga ganon. Kaya napopromote sa trabaho. Pagkatapos, yung performance, bagsak. Kasi walang pag-aaral ng masusi o ng mabuting pag-aaral. Bilang Kristiyano, dapat ganun tayo. Dapat nag-aaral tayo. Patuloy tayo nag-aaral. Di ba? Pag nagpa-surprise quiz kaya kami ni Pastor Nick regarding the Bible, meron kayong makakasagot. Maganda yung sa mga susunod na linggo, yung Bible quiz, literary fest natin, no? Handa na ba kayo? Baka pag mag-Bible drill, bawal cellphone Bible drill. Saan matatagpuan ng Malakay? Baka di nyo makita. O mag-ano na kayo, mag-practice na kayo. Di ba? And it's one way to enhance yung ating mga pinag-aaralan for us to remember yung mga pinag-aralan natin dati. Baka nga hindi nyo alam kung ano yung katabi ng libro ng Joel. Baka sabihin, laging katabi ni Kuya Joel, si Nona. Di ba? May Joel po na libro sa Bible. And so, we should always study, magsikap, matuto. Tayo ay patuloy na mag-aral para tayo ay makapagbigay ng kaluwalhatian or for us to bring excellence in our work. Kasi kapag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at pupunta tayo sa pangalawang punto, malabnaw. No? Kung nais nating maging excellent sa ating trabaho o ministeryo, kailangan nating maging disiplinado. Kailangan natin na nag-aaral. Kailangan nating naghahanda. Hindi dapat tayo kontento sa, pwede na. Pwede na yan. Hindi, okay na yan. Ganun din naman. Etong lasa na to, ganun din kaya ang lasa niyan? Pwede na yan. Parehas naman naluto ng Dapat hindi tayo kontento sa pwede na. Kung kaya pang higitan at mas pinaka-the best ang gawin natin, higitan pa natin.
Kaya nga kami nung kami lagi nag-uusap ni Caramel pagka may mga gawain. Hindi pwede yung pwede na. Dapat mas maganda, mas magaling, mainam, pinaka-the best yung gagawin natin. Para pag nakita mo, yung gawa mo, ang ganda. Masisiyahan ka. Tama? Yung pwede na, dahil natapos lang, pwede na yan. Every time na makikita mo, wala kang appreciation. Tama? And for us to bring excellence in our work, we should always never forget to study. Pag-aralan ang lahat ng bagay. Pangalawa, habang tayo ay lumalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos, habang tayo ay nag-aaral, it will bring us always to service o yung paglilingkod. Habang lumalalim tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, makikita natin dito kung paano naglingkod ang Diyos. Kung paano niya ginawa yung pinaka-the best niya na paglilingkod. Yung mga apostles, yung mga tao, yung mga character sa Bible, makikita natin. Bagamat sumasablay, yung mga character sa Bible, but God always brings them back. May mga sariling kapamaraanan ang mga character sa Bible, but God always brings them back. Reminding them na ito ang inyong dapat gawin. I've called you, tinawag kita. At kapag tayo po ay lumalalim sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka maglilingkod eh. Amen ba? Yung mga taong ayaw maglingkod, mababaw yun sa kanilang pananampalataya. Kahit matagal na sa simbahang ito. There are so many ways we can do service. O maraming kapamaraanan ang paglilingkod sa Diyos. Yung mga ayaw maglingkod, di, sila na lang. Sila yung mga nasa leadership eh. Kami yung, basta attend lang kami. Yung mga ganun tao, mababaw yun. Ayaw maglingkod. Kasi mababaw sila sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nandito lang. Nasa isipan lang. But when the Word of God, when you study the Word of God and the Lord impressed to you what's the meaning of the Word, dadalhin yun sa kaibuturan ng iyong puso. Until sa time, mababurden ka na hindi mo kayang hindi gumawa para sa Panginoon. Alam mo, kahit nahihirapan ka na, pero yung puso mo, gusto mong maglingkod sa Panginoon, the Lord, natutuwa ang Panginoon sa ganun. Yung kahit sa feeling mo bilang humanly speaking, ang hirap, Lord eh. Pero gusto ko. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para magkaroon ng katuparan ang iyong mga minimithi o yung paglilingkod. Sabi doon, upang iyong maiharap ang iyong sarili na subok at kalugod-lugod sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya. Sabi ko nga eh, what if the Lord will come and will ask you, oh, kamusta ka? Anong ginawa mo dito sa mundo? What did you do with what I gave you? Anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? No? Ang tunay na sukatan ng isang manggagawa ay hindi palakpak ng tao, kundi kaluguran ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, dapat tayo maging manggagawang walang ikinakahiya. Pinapaalalahanan niya si Timoteo dito, sabi niya, dapat ikaw ay maging isang manggagawang walang kinakahiya kahit ikaw ay bata pa. Maging kalugod-lugod, subok. Hinasa ng panahon. Hinasa ng Diyos, hindi lang ng panahon, pero hinasa ng Panginoon sa kanyang buhay. Mas naiintindihan natin ang paglilingkod.
Kapag lumalalim tayo sa salita ng Diyos, mas naiintindihan natin. Mas lumalawak ang pangunawa natin. Mga kapatid, habang mas lumalalim ang ating paglilingkod, mas nagiging mababaw ang ating bulsa kung ang usapan ay resources. Naintindihan niyo po ba? Kung habang tayo'y lumalalim sa paglilingkod, sa salita ng Diyos, lumalalim tayo, mas bumababaw yung bulsa natin kapag may mga taong nangangailangan. Kapag may mga ministry na kailangang suportahan, mas bumababaw. Ibig sabihin, mas mabilis kang dumukot. Hindi yung malalim na, ang lalim na, naabot na ng talampakan. Teka lang, pastor, hindi ko mahugot eh. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pag-aaral natin at pangalawa, maghahatid sa atin ito sa paglilingkod. At kapag lumalalim tayo, hindi mo naiisipin yung mga financial when it comes to the work of the Lord or the ministry of the Lord. Minsan nalilimitahan tayo ng ating mga financial. And that is true. Kaya ini-ex na lang natin, wag na natin tong gawin. Wag natin tong gawin kasi limitado ang ating financial. Limitado tayo sa ganyan. Geto lang, dito lang muna tayo. We limit God when we have a limited finances. Ganun po tayong mga tao. Kasi nakatingin tayo sa kung ano lang yung meron tayo. Ito lang yung kaya kong gawin. Hindi natin naiisip kung ano yung kayang gawin ng Lord. Yesterday, sa mensahe, sa buhay ni Isaac, nagukay siya ng balon. Nung siya ay nagkaroon ng taggutom, pumunta siya sa Gerar, nagukay siya ng balon. At nung may natagpuan siyang balon, may umangkin. Sabi ng mga Pilisteo doon, huwag ka dyan, kasi sa amin yan. No, siya yung humukay. Imbis na makipagtalo, dahil sarili niyang lakas ang kanyang ginamit, umalis siya. At sabi doon, iyon ay tinawag na balon ng pagtatalo. Naghukay na naman siya. Inaway na naman siya. Ang dami niyang ginawang mga balon. Until such time, the Lord gave him a perfect o yung balon na para sa kanya. Kaya tinawag niya yung balon ng kalayaan in Genesis chapter 26. Nalilimitahan tayo kapag sinabi natin, ito lang ang kaya kong gawin. But the Lord has other plans. May ibang paraan ng Diyos. Mas nagiging mababaw ang ating bulsa, personal man yan o hindi, kung ang usapan ay resources. Kasi lumalalim tayo sa Panginoon. What is 100,000 in this world? That's nothing to you, Lord. Wala yan sa'yo. Kaya mong ibalik yan, kaya mo pa akong pagpalain. But if we are masyado tayong closed fist, ayaw magbigay. Ibig sabihin, mababaw yung pangunawa natin sa paglilingkod at mababaw yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Hindi iniisip ng mga tao o yung mga Kristiyano pagdating sa paglilingkod ang palakpak ng tao. Kundi ang dapat isipin natin, Lord, masisiyahan ka ba kapag gagawin ko ito? Kapag magsusupport ako sa isang gawain, susuportahan ko yung tao para sa kanyang pag-aaral o kung ano man, Lord, matutuwa ka ba? True giving. Sabi doon. Ang tunay na pagbibigay ay yung nagbibigay ka ng masakit. True giving is when you give that is you are hurting. Masakit.
Yun ang tunay. Pero nagbibigay ka pa rin kahit masakit. Ibig sabihin, you have the burden in your heart to bless those people. And who knows what the Lord can do sa buhay mo. Hindi dapat tayo tumitingin sa palakpak ng tao, sa papuri ng tao. Ay, grabe si ano yan? Sabi nga dito sa isang, yung picture na yan, may isang janitor na sa ospital, kahit gabi na, paulit-ulit niyang chinecheck kung malinis ang sahig. Nang tanungin siya kung bakit ganoon siya kaingat, ang sagot niya, baka bukas may pasyenteng mahulog kung iiwan kong madumi ang sahig. Hindi niya iniisip yung trabaho niya, iniisip niya yung kapanganan ng tao. In Colossus chapter 3 verse 23, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Huwag natin isipin na makikita tayo ng tao pag gumagawa tayo. Ang isipin natin, ginagawa natin to para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang manggagawa na walang dapat ikahiya ay yung tapat sa lahat ng oras. Nakikita man o hindi nakikita. Katulad ni Daniel in chapter 6 verse 4, wala silang nakitang kapintasan ni kamalian sa kanya sapagkat siya'y tapat. Kung sa trabaho o sa ministeryo, mga kapatid, gawin natin ang lahat hindi para lamang sa tao, higit kundi para sa Panginoon na siyang nakakakita sa lahat. Kahit walang nakatingin, gawin natin ang tama. Ang paglilingkod, na malalim na paglilingkod, ay naglilingkod, may nakakakita man o wala. May pumupuri man o wala. Mensahe ni Reverend Marshall noon, nung Sabado, may nakakita man sa inyo o wala na tao, pinupuri man kayo ng tao dahil sa ginagawa nyo, ang isipin nyo, may Diyos na nakakakita sa inyong ginagawa. I wonder, ano kaya ang magiging remarks o yung sasabihin ng Panginoon kapag nakita kanyang ginagawa? May ginagawa ka. Di ba? Pwede na to? Pwede na. Malulungkot kaya o matutuwa ang Diyos? Ano ba naman tong anak ko na to? Hindi man nang mihingi sa akin. Ang dami kong pwedeng ibigay sa kanya para mas maging maganda. No? What would be God's remark in our work? Panghuli, steadfastness. Manatiling matatag at tapat. Sabi doon, na tapat na nagtuturo ng salita ng katotohanan. We are just talking about the verse 15. No? Hindi sapat na magsimula tayo ng mahusay. Ang tunay na kahusayan ay nasusukat sa pagtatapos. Excellence requires faithfulness until the end. Excellence requires faithfulness until the end. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo'y maging matatag, hindi natitinag, laging masagana sa paggawa ng gawain ng Panginoon. I'm emphasizing the work of the Lord here on earth. Dapat hindi tayo natitinag, lagi tayong matatag, masagana sa paggawa, sa gawain ng ating Panginoon. May isang magsasaka nagtanim ng puno ng mangga. Sa unang 4 na taon, halos wala siyang nakitang bunga. Hindi naman automatic, kinabukasan may bunga agad, di ba?
4 na taon, 5 taon, nagdidilig. Di ba? Tinatanggal yung mga damo sa paligid, hanggang sa lumago ng lumago, hindi siya natinag. Hanggang makita niya yung pamumulaklak. Naging matatag. Kahit panahon, ang haba ng panahon na kanyang ginugol para lamang makakita ng bunga ng mangga. At nung nagbunga yung mangga, taon-taon namumunga. Hindi sapat na tayo ay nagtanim lang at nais natin bukas. Meron. Sabi ko kanina, the Lord requires patience in our life. Dapat nagiging mapasensyoso tayo, hindi tayo nagmamadali. Maging sa ating buhay, maging sa ating pananampalataya. Huwag tayong magmadali. Huwag tayo agad pumunta sa mga leadership o yung mga nais nating maging leader agad. Huwag nating hayaan na itulak tayo ng tao para mapunta ka sa isang leadership status. Kung ikaw pa ay medyo mababaw pa sa salita ng Panginoon, sa pananampalataya. It takes years of experience of studying the Word of God at yung paghuhubog ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. We do not want to say, mas matagal ako sa simbahan sa'yo. Mas malalim ako. Makikita ang kalaliman ng tao sa kanyang paglilingkod. Amen ba doon? Doon natin makikita kung gaano kalalim ang isang tao sa pananampalataya niya, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Naalala nyo, years ago, sabi ko, sino dito yung mga members ng SSS? Hindi nyo na maalala. No? Yung mga satisfied sitting saints. Ang Tagalog, tagabutas na lang ng upuan. Dito na ako, okay na ako rito. Hindi na ako maglilingkod, hindi na ako pupunta doon, hindi na ako mag-outreach, hindi na ako magba-Bible study, hindi na ako pupunta sa kapatiran. Every Sunday na lang. Exemption doon yung mga Dorcas. They have their own ministry right now. Pero kung makilala nyo sila siguro nung mga unang panahon, sila yung mga nagba-Bible study sa iba't ibang lugar. Bagaman sila po ay yung ilan sa kanilang kasamahan ay wala na. Hindi natatapos ang paglilingkod natin sa Panginoon kapag tayo po ay tumatanda. They are part of a praying ministry. Tama? Sabi ni Pablo in 2 Timothy chapter 4, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya ba natin hanggang dulo? Parang ilan lang yung dito lang yung tumango. Yung ilan, hindi pa sigurado. Pastor, baka pag ginera tayo dito at sabihin, i-renounce mo ang iyong pananampalataya. Yes! Diba? Baka ikaw pa yung magturo kapag dumating yung mga ganong panahon. Nasaan dito yung mga Kristiyano? Nandun sa Lucay Street. Mga kapatid, kaya ba natin hanggang dulo ang pananampalataya natin? At sasabihin natin, kaya ko, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. For us, ganyan ang tunay na excellence. Hindi lang sa bilis ng pagsisimula, kundi sa katatagan hanggang wakas. Bilang mga manggagawa ng Diyos, hindi tayo dapat matinag ng tukso, ng problema, maging ang kahirapan.
manatili tayong matapat sa katotohanan ng Diyos hanggang dulo. Dahil dito, nasusukat ang tunay na kahusayan. Excellence in our work, in our life. Mga kapatid, kamusta na po tayo sa ating pag-aaral ng katuruan ng Diyos? Kamusta na po tayo sa ating paglilingkod? Kamusta na po tayo? Matatag pa rin po ba tayo? Kung nais nating magdala ng kahusayan at maging mabuting katiwala sa ating trabaho at ministeryo at sa lahat ng ating ginagawa, tandaan natin ang 3 bagay mula sa salita ng Diyos na ating pinag-aralan ngayon. Patuloy tayo sa pag-aaral, patuloy tayong maglingkod, at patuloy tayong maging matatag. Maging masipag sa paghahanda at patuloy na pag-aaral, maglingkod ng may integridad, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos, at manatiling tapat at matatag hanggang wakas. Excellence is not about impressing people. It's about pleasing God. Sa inyong mga ginagawa sa inyong buhay, have you ever asked this question, Lord, are you pleased with this? Nalulugod ka ba sa ginagawa ko? Nasisiyahan ka ba, Lord, sa ginagawa ko sa buhay ko? Ang pinakamahalagang pahayag na maririnig natin sa buhay ay nagmumula sa Diyos at sasabihin sa atin, well done, good and faithful servant. Gusto niyo po bang marinig yon sa inyong buhay? Let us always bring excellence in our work sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Let us always bring excellence in our work, in whatever God has given us. May pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mensahe at paalala sa amin na ang tatak ng isang mabuting katiwala ay laging nagbibigay ng pinakamahusay at pinakamainam na paggawa sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga oras na kami ay nanghihina na mag-aral ng iyong salita. Sa oras na kami ay tamarin sa pag-aaral ng iyong salita. Sa oras na kami ay makaramdam ng comfort at ayaw na naming maglingkod, ayaw na naming mahirapan, tulungan niyo po kami. Lalong-lalo, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay nanghihina sa aming pananampalataya. Patuloy niyo po kaming patatagin, patuloy niyo kaming gabayan sa aming buhay at sa aming pananampalataya. Dakilang Diyos, kung may mga bagay kami na hindi naging kalugod-lugod sa iyo na aming ginawa sa aming buhay, patawarin niyo po kami. And most of all, Lord, may we never limit you. Nawa, hindi namin mahadlangan ang iyong malayang pagkilos sa amin. Dahil sa mga nangyayari sa aming buhay, sa problema, sa kahirapan, o tukso, kung ano man. Nawa, Lord, sa bawat araw na ipagkakalob mo sa amin, at lahat ng aming gagawin, ang dapat naming naisin ay laging magbigay ng kapurihan sa iyong harapan. Bless us all together. Bless your message in the hearts of your people. In the name of Jesus. Amen.
Amen. Maraming salamat, Pastor Billy, sa napagandang paalala na yun, na tayo lahat ay tinawag ng Panginoon at patuloy tayo maglilingkod sa Kanya at marami siya nais pagawa para sa atin. So sa ating pong pagpapatuloy, purihin natin ang ating Panginoon sa pamagitan po ng ating mga kaloob. Ito po ang pagkakataon, ibalik natin sa Kanya ang ating pasasalamat at pagbibigay ng ating papuri sa pamagitan po ng ating tithes and offering. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Kayo po ang Diyos ng pagpapala. Salamat po sa inyong mga blessings sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga kaloob. Nawa ito po ay maging kagamit-gamit sa aming po ministeryo, hindi lamang po dito sa Antipolo, kundi sa buong bansa. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay pinupuri namin at kayo po ay tapat sa bawat pamilya dito po sa aming iglesia. Maraming salamat po sa inyo pong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating So welcome po ang bawat isa. Tayo nagpapasalamat. Muli nagkita-kita. Meron po ba tayong mga bisita? Bagamat wala akong listahan ngayon. Meron po ba tayong mga bago nakasama ngayon? Taas ang kamay nang wala rito. Wala nga. So, pakitapik niyo po ang inyong mga katabi. Sabihin niyo maraming salamat. Batiin niyo lang. Just shake it. Mamaya magkukwentuhan pa tayo. Marami pa tayong gagawin. Magbatiin kayo, magkwentuhan tayo mamaya. And now, it's a time to greet. Salamat tayo, nakasama natin muli sila. So tayo po nagpapasalamat sa napakaraming gawain, especially sa nagdaang Sabado. Naging matagumpay ang second anniversary po ng ating ministry. Thank you, Pastor Billy, sa iyong pangunguna sa gawain nito. At ganda si Pastor Nick at sa iba pa nating mga kasama roon. And maraming gawain ng church, maraming mga ministeryo ng church. Pero nais namin kayo pasalamatan sa ating mga sinimulang ating tawag dito sa ating Samaritan Box. Nag-start po ito noong July 21 hanggang ngayon 23. Ngayon nakakolekta na tayo ng worth 14,000. Imagine nun, 14,000 worth of goods. So, ito po ay dinidistribute natin doon sa ating mga kapatiran. Alam natin na sa panahon ng ito ay kailangan nila ng mga gabay at assistance sa magitan ng mga goods na ito. So, ngayon po ay patuloy pa rin po tayong kukuha. Nakapagbigay tayo ng mga ng rice, grocery, mga hygiene kit, at kung ilan-ilan pa po. At ngayon po, sa dating po nito, magdidistribute po tayo sa 14 families. So, kung kayo po ay nihipon ng Panginoon, nandun po yung ating box sa likod. Ngayon, kung hindi naman nyo kaya pong mag-grocery, hindi nyo naman po kayang pumunta pa ng palengke, pwede rin po cash. So, wala pong problema doon. At kung hindi nyo rin po kaya bigay ang cash, at hindi nyo pa rin po kaya, at wala kayong pambigay, gusto nyo naman tumulong, pumunta lang po kayo rito anytime. Marami po kayong pwedeng i-contribute or even sa pagdidistribute, pwede po kayong sumama. So, makipag-ugnayan lang po tayo sa ating steward team. So, marami po tayong pwedeng gawin. Then, another announcement po, ang ating pong NDI, magkakaroon kayo ng council meeting mamaya after service. Taas ang kamay ng council NDI. Ay, nagbi-meeting na. Wala na rito eh. Mamaya pa po, So, kita-kita kayo mamaya after service. At mamayang hapon, mga tatay, tayo po ay pupunta sa kala Ray Sierra. So, kita-kita tayo rito. Kilala niyo si Ray. Ray, yung pinakamagaling mag-video, okay? So mamaya, mga tatay, kita-kita tayo din, nag-message si paring Ray. Then, ganun din po para sa ating ilang pang mga paalala. And next Sunday po pala ang ating Alabaster Sunday. So, don't forget ang inyong pouch.
Yung pouch. So ngayon, yung pouch na yun, some of you iniisip barya lang. No, pwede nyo po lagyan nyo ng cheque. Kasya doon ng cheque. Kasya doon ng mga bills. Kasya doon lahat. Hindi lang barya yun, ha? So dalhin nyo yun, dalhin nyo. So ang speaker natin next Sunday, parang artista ang ginawang speaker. Magugulat kayo. So we invited na isang celebrities para magsalita sa susunod na linggo. So huwag kayong mawawala, ha? Ang ating alabaster ay special ang ating tagapagsalita. At ganoon din po, ang ilang mga paalala, ang ating mga camper, ang dating mga kabataan, nire-remind nila, baka meron kayo doon mga gusto i-donate sa kanila, bote, baka, lata, papel, anything na pwede nilang ibenta, it will be used for sa kanilang camp sa darating na December 18. So mga kabataan, at ganun din po yung kanilang nais na i-promote, yung mga gusto magpa-car wash, pumunta sa mga bahay-bahay, maglinis, or anything. Maglaba, Ma'am Lancia, pwede? Young people, maglaba, Ma'am Lancia, pwede? O, pwede raw. Okay daw, sige, go. Pwede? Ano pa, ang ating mga pwedeng gawin ng mga kabataan? May special announcement ka? Okay. Si Robig na lang, para mas marami siyang detalye. Ayan po, tatayo po ulit ako sa inyong harapan kasi meron po kayong bagong fundraising, ang Spam Musubi and Graham Balls po. So, bilang dagdag po sa aming ni-reach na fund, is mamaya po magkakaroon po ng fundraising po yung mga kabataan and i-display po namin sa malapit po sa gate. And naway, supportahan niyo po muli ang aming mga ginagawang proyekto para po sa ating ikaunlad ng mga kabataan. Yung Spam Musubi po, 55 pesos po. Di po na-edit ngayon. And yung Graham Balls po, 10 pesos each po. And yun lang po. Thank you po. O yan, meron silang panindang pagkain. So sa inyo na nagugutom na, may ready food na sa labas. Hindi po yun para sa Sunday school, ha? May bayad yun. So yun po ang ating ilang mga paalala at ganun din po, samahan niyo po ako buksan ang ating bulletin. Ito po iuwi natin, sama na sa mga panalangin, huwag niyong iwan sa church para makita natin ang ating mga activity this week at isapan po natin sa panalangin. Ipit niyo po sa inyong mga Bible o ilagay sa mga rep para ma-remind po tayo sa ating ilang mga paalala. At tayo nagpapasalamat at tayo mayroong mga pastor na nakakausap, nakaka-fellowship, and you want more na makasama pa sila, magkaroon pa ng fellowship na i-consult o ipag-pray. Andiyan po ang listahan ng ating pastoral team, Pastor Nick, si Ate Sent, Pastor Billy, si Pastora Erica. They are free and welcome po sa inyo pong fellowship at po sa inyo mga naisidulog ipanalangin sa Panginoon. So yun po ang ating ilang mga paalala sa linggo ito. Antipos Pastor Nick, kung may karagdagan. Okay, lahat ng kalalakihan, taas ang kamay. Ayan. Magparamdam kayo. Mga kalalakihan, iniimbitahan ko po kayo sa 2025 Man Conference o Men's Conference. Ito po ay pinasinayaan ng GIGS, Metro Manila District at ng Taytay First Church of the Nazarene. Ito po ay gaganapin sa September 27, 2025 sa susunod na Sabado, 9 a.m. hanggang 4 p.m. gaganapin po sa Taytay First Church of the Nazarene. At ang may registration po ay 300 pesos. Ilan po sa mga tagapagsalita ay si Pastor Reggie Santiago, si Radsi Will, si Backmasking, kung matatandaan nyo pa, si RD Cafowa, si Ernie Lopez, si Manoy. Hindi ko po masyadong, alam ko, parang ito ba yung nasa TV? Nasa social media, si Manoy, para magbibigay po siya ng testimony niya. But, iniimbitahan ko po lahat ng kalalakihan. Magsama-sama po tayo sa darating na Sabado sa Men's Conference sa Taytay First Church of the Nazarene ng pamagat, Guardians of the Family, Volume 2. At mamaya po, ngayon po ay nagse-celebrate ng anniversary ang ating daughter church, ang pangalawa nating daughter church, ang Glorious Church of the Nazarene, 32nd year anniversary. Kung meron po sa atin, nag-imbita po sa atin, nagbigay ng 6 na islat. Kasama po ako na pastor. At kung meron po mga nais na sumama po dito, 5 lamang po kailangan po natin ay makipag-ugnayan po kayo sa akin. Una ko po itong binuksan sa mga leaders po natin
Pero bubuksan ko rin po sa inyo. Baka po meron sa inyo na nais na makibahagi po dito sa anniversary. Mamaya po 3:00 ng hapon. Okay. Yun po yung ating mga paalala. Tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Billy, para tayo po ay isara sa panalangin. Tayong lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka. Maglingkod ka. At magpakatatag ka. Amen. Tanggapin natin ang benediction. Sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating gawain. May Sunday school po tayo. Maaari na po kayong pumunta sa inyong mga